Ramdam na natin ang pagpasok ng panahon ng tag-init. Kaya naman sa adventure nating ito ay magpapalamig tayo at magre-relax sa mga talon at ilog na bukas at libre para sa lahat. Kung mga libre na spot ang hanap mo, tara at samahan mo ako dito sa Infanta Quezon at sabay-sabay tayong mamangha sa mga lugar na ating mapupuntahan na patok ngayong summer. Oh, grabe! Ganda! Ang ganda! At syempre, hindi mawawala ang ating pampakalma sa bawat biyahe, ang mag-camping sa isang solid na spot. Kaya wag na nating patagalin pa. Ako nga pala si Clyde at ito ang kwento ng aking mga paglalakbay. Tara at samahan niyo muli ako sa isa na namang relaxing at kapanapanabik na moto camping adventure. I'm a runaway train. It's a lifetime searching for the beauty and pain. It's a long way to the last word of a never-ending page. It's like looking at your scars to remind you of your strength. Magandang araw sa inyo. Welcome na naman sa panibagong moto camping adventure. At dito tayo ngayon sa Infanta Quezon at kasalukuyan tayong bumabaybay sa Marilaki Highway. Hindi ko alam kung ano yung magiging plano ngayon at kung saan tayo dadalhin ng ating mga paa at ng ating motor. Pero sana isamahan nyo ako. Meron tayong nadaan ng mini falls sa gilid lang ng kalsada. Malakas naman yung lagas-las ng tubig kahit na sobrang init ng panahon. Paglagpas lang to ng gyral stick, medyo malapit dun sa arko. At ito mini falls sa gilid ng kalsada. Kung makakaramdam ka ng init sa biyahe at madadaan ka sa kalsada na ito, pwede kang magpalamig dito, pwede kang maghilamos at palamig ng katawan. At kung may oras ka, pwede ka rin maglublob dito para buong katawan mo yung malamigan. Napaka-solid ng falls na to. Madadaanan nyo lang, gilid lang talaga siya ng kalsada. Hindi ko alam kung ano pangalan ng falls na to eh.
Dito sa may Kirosip Bridge o kilala sa tawag na unang tulay ay merong nakatagong falls. Tanaw mo mula dun sa tulay at nandito lang siya. Ayan, itong bababain natin. Pakalino ngayon na tubig. Ang ganda kasi mag falls ngayon, mga panahon ngayon, kasi nga mainit at less yung mga pag-ulan, kaya napakalinaw ng mga tubig sa falls at sa mga kailugan ngayon. Yun, narinig ko na, pero yung pinaka falls ay hindi pa tanaw dito. Kailangan po nating bumaba ng kaunti. Ito na, narinig ko yung falls. Oh, ganda. Ito na siya. Ang ganda ng bagsak ng tubig. Sulit. Another falls na naman. Andun yung Kirosip Bridge. Ayan yung unang tulay. Tapos sa baba lang nito, bandang kanan ay itong falls. Ganda, pakalino ng tubig ngayon. Sabi ko nga sa inyo, kapag tag-init, napakalino ng mga tubig sa mga batis, sa falls at sa mga kailugan. Best time para pumunta sa mga ganitong spot. Parang naiinganyo tuloy akong maligo. Pangalawang falls pa lang, parang gusto ko nang maligo. Ganda.
May falls na naman dito sa dinaanan natin. Pumasok tayo ng Barangay Magsaysay dito sa Infanta. At nagbabaka sakali lang ako na yung baba nito ay Agus River. Pero may nakausap akong lokal kanina doon sa may mga kabahayan. At positive, ang dulo nitong tinatahak natin na rough road ay Agus River. Hindi lang natin sure kung mismong malapit doon sa ilog. Kaya subukan natin. Ito yung dadaanan natin papunta doon sa ilog. Nakisuyo lang tayo na makiparada doon sa tindahan kaila nanay. At iniwan natin yung ating motor. Lalakarin na lang natin pababa. Pero may daan daw to na maibababa yung motor. Yun yung aalamin natin. At babalikan natin sa susunod. Hindi muna ngayon. Gusto ko sana mag-camping dito. Problema nga lang ay wala tayong nabiling pagkain. Wala tayo kahit ano. Tinapay meron pero pang dinner, pang breakfast o kahit anong pagkain wala tayong dala, kaya sayang. Kung lalabas naman ako ay pakahaba na ng dinaanan natin na rough road. Pero dahil nandito na tayo, explore man lang natin yung lugar. Papakita ko sa inyo, ang ganda. Ito yung Agus River eh. Ito yung dadaanan natin papunta doon sa ilog. Napakakitid ng pilapil. Mahulog tayo. Buti na lang at talagang maaraw na yung panahon. Kasi kung maulan-ulan, kahit itong pilapil ay mahirap tapakan to. Ayan, ilog na kaagad. Napakaiksi lang ng pilapil eh. Kahit nga dun sa bahay nila nanay kung saan tayo nagparking ay tanaw na yung ilog. Ayan na, ito na. Grabe, napaka-solid. Grabe ano. Ganda. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Ang ganda. Sulit. Sulit yung rough road. Grabe.
Itong parte ng ilog na to, naipon siya at nakulong dito sa gitna. Para siyang swimming pool pag titignan. Masarap maligo dyan. Mababaw lang yung tubig kasi tanaw na tanaw mo yung mga bato sa ilalim eh. Sarap maligo dyan oh. Tapos dito umaagos yung tubig. Ayan, papunta dun sa pinakamalalim na parte. At nandun naman sa unahan dun yung pinakamalawak na parte ng ilog na to. Kita naman kanina sa drone, kulay blue na yung kulay ng tubig dun. Nakatawid ba tayo? Mali pa ng tapak. Grabe, lalaki ng bato dito. Siguro kapag tag-ulan ay pati itong part na to ay may tubig. Ngayon lang kasi ay tag-init kaya tuyo yung area na to. Lalaki ng mga bato oh. Kala mo pagka nasa camera para lang siyang plain lang na mga kabatuan, pero pag nandito ka mismo ang hirap maglakad. Lalaki. Puntahan lang natin yung nakita natin sa drone kanina na parang sand part dito sa may ilog. Ako curious ako kung buhangin nga talaga. Biruin mo yung ilog tapos may buhangin, parang nag beach ka na rin. Solid tong spot na to, talagang babalikan ko to. Kanina ay nasa mga falls lang tayo. Ngayon nandito na tayo sa napakagandang ilog na to. Ito yung pinakamalalim na parte. Ayan, pero tanaw mo pa rin yung ilalim. Grabe, kalino kasi ng tubig eh. Ayan o, pinakamalalim na part yan. Kita natin. Ayan, nasa likuran natin. Ganda, pakalinaw oh. Ang lalim yan. Ayan oh, pakalalim yan. Sarap paglublob sana dyan oh. Babalikan natin talaga to, promise. Check natin yung buhanginan. Legit, buhangin nga. Ganda, parang ka nasa beach. Oh grabe, ganda. Parang ganda. Oh, tapos dito dead end na ng buhangin, parang cliff na. So yan yung ilog oh, pakaganda. Grabe naman tong lugar na to. Pakasulit naman puntahan. Ay, napapaulit-ulit ang ganda. Ang ganda talaga eh. Dun, malalim na dun. Dito parang yung vibes dito ay parang beach. Ito parang beach yung vibe niya oh. Meron pang parang cove at buhangin oh.
Nakadikit siya talaga sa bato. Ting. Kaya tayo ng mas makapal. Yan. Ganda ng texture niya, parang bulak. Tapos pag titignan mo siya sa ano, sa malayo, yung hinahampas ng alon ng tubig. Ang ganda niya pag masdan yung galaw ng lumot. Lalo na yung mga malalago. Yung ganda sa baba. Ganda niyang tignan. Satisfying tignan. Balik na tayo. So sobrang dami ng nadaanan natin magagandang spot. Nawala na sa isip kong magtanghalian. Alas 3 na. Pero hindi pa tayo kumakain. May kape, wala pa tayo. Pero busog na tayo sa magagandang tanawin. Grabe tong lugar na to. Babalikan ko talaga to, promise. Sama ko kayo. Balikan natin to, mag-camping tayo dito. Nakapag-set up na tayo ng ating shelter at nakaligo na rin ako. Kanina ay naglulub ako dun sa ilog kasi para ma-press-con yung katawan ko bago tayo matulog. Pero bago tayo magpahinga ay maghahanda muna ako ng aking makakain. Nandito na tayo sa loob ng ating tent at magpapahinga na tayo. Magkita-kita tayo bukas ng umaga at papakita ko sa inyo yung ganda ng campsite na to. Pahinga muna tayo dahil sa sobrang napagod tayo sa adventure natin kanina. Magkita-kita tayo bukas. Good night.
Maulan na umaga yung bumungad sa atin. Mula kanina ng 4 AM, ganyan na yung panahon. Baka dito na lang ako mag-prepare ng aking breakfast. May space naman tayo dito sa harapan ng ating pinto. Pakulo lang ako ng pangkape natin. Tapos meron pa naman ako dito yung sausage. Yun na lang yung kainin ko. Tapos pack up na tayo. Baka lumakas pa lalo yung ulan eh. Siya nga pala, nandito tayo ngayon sa Skyler Riverside. Dito tayo nagpalipas ng gabi at nag-camp. Nagpapa-camping naman sila dito sa spot na to. At kakilala naman natin si Tita Leia. 2 beses tayo nakapunta dito. At ngayon yung pinakauna nating nag-camp tayo. Ayan, napakaganda naman dito sa lugar na to. Tahimik. Lalo na pag weekdays. Weekends, medyo dinadayo siya ng maraming tao. Pero maganda, ganda ng lugar. May ilog dito sa harapan. At doon naman may mga cottages at mga kubo na pinaparentahan. Maganda yung ambience dito at napakalinaw ng tubig. Tapos dito sa spot natin ay mga nyog. Doon naman sa baba yung mga batuhan na parte ng resort. Pili na lang kayo kung saan kayo pepesto. Ang naakit lang dito ay mga motor, mga sasakyan hanggang doon lang sa may ilog. Dahil umaambon pa sa labas, dito na muna tayo sa loob ng tent magluluto at kakain. Mabuti na lang at tumigil na yung ulan. Binuksan na natin yung ating tent. Ito nga pala yung breakfast natin. Ayan yung sausage natin kagabi. 2 piraso kasi yun. Nagtira ako ng isa para sa almusal natin. Tapos meron ako ditong tinapay. At magpapakulo lang tayo ng ating mainit na tubig para sa ating kape. Tapos almusal na tayo.
nakapag-pack up na tayo at ito lahat ng aking mga kagamitan sa pagka-camping. Meron akong post sa aking Facebook at nakapost doon yung picture ng lahat ng mga dala-dala ko sa aking pagmamoto camping. Nandun yung detalye kung ano nga ba yung pangalan ng bawat isa ng mga gamit na to. So kung gusto nyong malaman yung mga dinadala ko sa aking pagka-camping, punta lang kayo sa aking Facebook page at tanong lang kayo doon kung meron kayong katanungan tungkol doon sa mga gamit na nakapost sa picture na yon. At sasagutin ko yon isa-isa doon sa comment section. At dahil marami na rin nagtatanong regarding doon sa upgrade at mga modification na ginawa natin sa ating NMAX, ay baka gawan ko siya ng maliit na segment dito sa ating mga moto camping adventure video. So sana ay abangan nyo yon. Hindi ko sure kung kailan, anong buwan, basta pipilitin ko na magawan siya ng maliit na segment. Although hindi tayo nag-review talaga ng motor, pero isi-share ko lang sa inyo yung mga naging upgrades natin. At sana ay abangan nyo yun. Maraming salamat sa panonood. Magkita-kita ulit tayo sa susunod nating moto camping adventure. Hindi lang tayo magmo-moto camping, pupunuin natin ng adventure ang ating mga video. Para masulit natin ang lahat ng ating mga biyahe, mag-a-adventure tayo at ipapakita natin ang ganda ng mga pupuntahan natin. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita ulit tayo sa susunod.